Ang pelikula ay naganap noong Hyborian Age, isang panahon na umiral libu-libong taon bago ang modernong sibilisasyon. Makikita natin ang sinaunang tao na panday na tinatawag na Cimmerian, ipinapakita niya sa kanyang anak na si Conan ang isang obra maestra na espada na kanyang nilikha. Ipinaliwanag niya na hindi dapat magtiwala ang isang tao sa mga lalaki, babae, o hayop, ngunit maaari nilang pagkatiwalaan ang kanilang espada. Sa sumunod na eksena, habang si Conan ay nasa kagubatan kasama ng ilang mga lalaki, nakita niya na paparating ang mga kaaway. Dahil sa takot ay nagmamadali siyang bumalik upang sabihin ito sa mga taga-nayon, ngunit nauna pang nakarating doon ang mga miyembro ng kaaway. Sinimulan nilang patayin ang mga taga-nayon at sinunog ang kanilang mga tahanan, na iilan lamang ang may armas na kayang lumaban. Ang ama ni Conan ay buong tapang din na lumaban, ngunit isang lalaking nagngangalang Rexer ang umatake sa kanya mula sa likuran gamit ang isang malaking palakol. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang mga asong pandigma upang tapusin ang sugatan na panday. Kasunod nito ay makikilala natin ang pinuno ng puwersa ng kaaway, isang mangkukulam na nagngangalang Falsedom. Nilapitan niya ang ina ni Conan na sinubukan siyang atakihin gamit ang espada gayunpaman, madali siyang na-hypnotize ni Dom gamit ang kanyang mga mata at pinugutan siya ng ulo na ikinatakot ni Conan. Kasunod ng mga pagpatay, hinuli ng mga mananakop ang mga bata at ipinagbili sila upang gawin na alipin. Walang nakakaalam kung sino ang mga mananakop o kung saan sila nagpunta, ngunit natatandaan ni Conan ang kanilang bandila na may nakaguhit na 2 ulo na ahas sa itaas ng itim na araw at buwan. Ang mga maliliit na bata ay ginagamit bilang mga manggagawa upang mapanatili ang isang malaking gilingan, na tinatawag na Wheel of Pain. Pagkalipas ng maraming taon ay lumaki na si Conan at sapat na ang kanyang lakas upang patakbuhin ang Wheel of Pain ng mag-isa. Pagkatapos ay pinagtatrabaho siya ng nagmamay-ari sa kanya bilang isang manlalaban, kung saan nananalo siya sa hindi mabilang na mga laban. Pagkatapos nito ay dinala siya sa silangan, kung saan nagkaroon siya ng pormal na pagsasanay sa labanan mula sa mga dalubhasa sa martial arts. Hindi lamang pinahuhusay ni Conan ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban kundi pati na rin ang kanyang kahusayan sa mga espada at iba pang mga armas. Higit pa rito ay natuto din siyang magbasa at magsulat, at ang mga kabataang babae ay ibinibigay sa kanya upang makasama niya sa pagtulog. Si Conan ay patuloy na nananalo sa kanyang mga laban kaya ang nagmamay-ari sa kanya ay naging sobrang yaman na sa wakas ay binigyan siya ng kalayaan. Sa sumunod na eksena, bumalik si Conan sa kanluran ngunit hinabol siya sa kapatagan ng isang grupo ng mga ligaw na aso. Siya ay naghanap ng kanlungan at nakahanap ng isang malawak na mga bato, kung saan siya ay hindi sinasadyang nakapasok sa libingan ng isang hari, pagkatapos ay ninakaw niya ang espada ng hari upang maipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga aso. Kasunod nito, nagpagala-gala si Conan sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng maraming pakikipagsapalaran. Ngunit saan man siya magpunta ay tinatanong niya ang mga tao kung may nakakaalam sa simbolo na 2 ulo na ahas sa itaas ng itim na araw at buwan. Isang araw habang naglalakbay, nakita ni Conan ang isang maliit na kubo na tinitirhan ng isang babae. Inimbitahan siya nito sa loob at sinabi na kilala niya siya dahil sa mga kwento. Ipinaliwanag ni Conan na naghahanap siya ng isang simbolo, isang ahas na may 2 ulo na magkaharap. Nag-alok ang babae na tulungan siya, ngunit kapalit ng kondisyon na siya ay matutulog kasama siya. Sumang-ayon si Conan nang walang pag-aalinlangan, at sabay na silang natulog. Habang nagtatalik ay sinabi ng babae kay Conan na makikita niya ang kanyang hinahanap sa sinaunang lungsod ng Shadezar. Ngunit ilang sandali lang ay nagbagong anyo ang babae bilang isang demonyo at sinubukan siyang salakayin, dahil dito ay napilitan si Conan na itapon siya sa apoy. Pagkatapos ay ipinahayag na siya ay isang mangkukulam at hindi isang ordinaryong tao, nagbagong anyo din siya at naging isang bola ng apoy na lumayo habang tumatawa. Kinabukasan ay naghahanda na si Conan upang umalis, ngunit nakita niya ang isang lalaki na nakatali sa labas ng bahay ng mangkukulam. Ang kanyang pangalan ay Subautai, at siya ay isang Hyrcanian archer at magnanakaw, iniwan pala siya doon para mamatay bilang parusa sa kanyang pagnanakaw. Pinalaya siya ni Conan, at mabilis na naging magkaibigan ang dalawa. Pagkatapos ay ibinahagi niya dito ang tungkol sa simbolo ng ahas at ang kanyang plano na bisitahin ang Shadezar. Dahil wala nang ibang pinagkakaabalahan, nag-alok si Subautai na samahan siya sa kanyang paglalakbay. Sa sumunod na eksena, dumating sila sa Shadezar at tinanong ang isang matandang lalaki tungkol sa kakaibang simbolo ng ahas. Tinuro sila ng matanda sa Tower of Snakes, isang lokal na templo para sa isang bagong grupo na naniniwala sa mga ahas.
Inihayag din niya na ang lokasyon ay sinasabing may napakalaking kayamanan, kabilang na ang isang napakalaking ruby na kilala bilang mata ng ahas. Nang maglaon ng subukan ni Conan at Subotay na umakyat sa templo, nakatagpo sila ng isa pang magnanakaw na nagngangalang Valeria. Nagpasya ang tatlo na magsanib puwersa at pumasok sa templo para nakawin ang mga kayamanan. Kasunod nito ay umakyat si Valeria sa tore at tiningnan ang pinakamataas na palapag, kung saan nagsasagawa ng ritual si Rexer. Ginagamitan niya ng sharingan ng isang babae upang maghubad at itapon ang sarili sa isang hukay na may ahas. Samantala, narating ni Conan at Subotay ang hukay na naglalaman ng mata ng ahas na binabantayan ng isang napakalaking ahas, ngunit ito ay kasalukuyang natutulog kaya ninakaw ng dalawa ang lahat kabilang na ang malaking ruby. Ilang sandali pa, natuklasan ni Conan ang isang pendant na may dalawang ulo na ahas, na nagpapatunay na siya ay nasa lugar na matagal na niyang hinahanap. Ninakaw niya rin ito, ngunit sa kasamaang palad ay nagising ang ahas. Pagkatapos, ang isang nakamamatay na laban ang naganap sa pagitan ng dalawang partido, ngunit sa kalaunan ay nagawa ni Conan na mapatay ang nilalang. Kasabay nito ay natuklasan ni Rexer na ang ahas ay namatay dahilan para siya ay magalit. Agad niyang pinapunta ang kanyang mga bantay sa mga magnanakaw ngunit nakatakas na ang ating mga bida nang hindi nasasaktan. Matapos ang matagumpay na pagnanakaw, nagdiwang sila sa isang matinding sesyon ng pagsasalo-salo at inuman. Niregalo pa ni Conan ang malaking ruby kay Valeria, at nauwi sila sa pag-iibigan. Kinaumagahan ay sinundo sila ng mga sundalo at dinala sa palasyo ng lokal na hari na si Osric. Ipinaalam niya sa kanila na alam niya ang kanilang ginawa dahil dumating si Rexer upang magreklamo sa kanya. Sinabi rin niya kung paano siya pinagbantaan ni Rexer na may kahihinatnan siya kung hindi niya mahuhuli ang mga magnanakaw. Nang marinig ito, ang tatlo ay natakot at inisip na sila ay papatayin. Ngunit sila ay nagulat nang ihayag ni Osric na wala siyang pakialam sa grupo ng ahas at sa halip ay binati sila. Ipinaliwanag din niya na ang kanyang anak na babae na si Yasmin ay sumali sa grupo at isa ng tapat na tagasunod ng mataas na pari na si Thulsa Doom. Sa sandaling ito ay papunta na siya sa isang lugar na tinatawag na Temple of Set para pakasalan si Doom. Pagkatapos ay pinaulanan ni Osric ng mga regalo ang tatlo at nangako na magbibigay siya ng sapat na kayamanan para sila ay maging mga hari. Bilang kapalit ay gusto niyang iligtas nila ang kanyang anak na babae mula sa mga kamay ni Thulsa Doom. Pagkaraan ng ilang sandali ay muling nagtalik sina Conan at Valeria at ipinahayag ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ayaw ipagsapalaran ni Valeria ang kanilang kasalukuyan na kaligayahan at hiniling na huwag ng sundan si Yasmin. Ipinaliwanag niya na dapat na lang nilang tangkilikin ang kanilang mga kayamanan at hayaan na si Haring Osric na harapin ang kanyang sariling problema. Nagpanggap si Conan na sumasang-ayon sa kanya, ngunit sa kanyang isip ay determinado siyang gumanti kay Doom. Kinaumagahan ay nagising siya bago pa magising ang iba at mag-isa siyang pumunta sa templo ng Set. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalakad, nakarating siya sa mga sagradong nakatayong bato na binabantayan ng isang matandang mangkukulam na nagngangalang Akiro. Mabilis silang naging magkaibigan at magdamag na nag-usap tungkol sa kanilang buhay. Binanggit ni Conan ang kanyang misyon ngunit binalaan siya ni Akiro na si Doom ay mas makapangyarihan kaysa sa isang ordinaryong tao. Kinabukasan ay nagpatuloy si Conan sa kanyang paglalakbay at nakarating sa labas ng templo ng Set. Inatake niya ang isang pari at pinatumba ito bago ninakaw ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay nagbalat kayo siya bilang isang pari at pumasok sa templo kasama ng iba pa. Gayunpaman, di nagtagal ay napansin ng isa sa mga pari ang kwintas na ahas na ninakaw mula sa templo. Dahil dito ay mabilis na nabuko ang ating bida kaya agad siyang dinala sa harap ng Doom. Pinahirapan nito si Conan at pinagalitan dahil sa pagnanakaw ng kayamanan sa kanilang templo at sa pagpatay sa kanilang sagradong ahas. Nagpahayag din ng galit si Conan tungkol sa kung paano nila pinatay ang kanyang mga magulang at sa pagsira sa kanyang nayon. Gayunpaman, tumugon si Doom na bata pa siya noon at hindi na naaalala ang nangyari. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipako sa krus si Conan sa puno ng panghihinayang, kasunod nito ay iniwan nila si Conan sa disyerto na nakapako sa isang puno. Iniisip niya na malapit na siyang mamatay, ngunit makalipas ang ilang araw ay nahanap siya ni Subotay na walang malay. Maya-maya ay dumating si Valeria, at pinalaya nila siya mula sa mga pako at dinala siya sa lugar ni Akiro. Halos patay na si Conan sa puntong ito, kaya ipinatawag ni Akiro ang mga espiritu na nasa ilalim ng mundo upang pagalingin siya. Nagbabala siya na hihingi sila ng malaking kapalit, ngunit handang magbayad si Valeria ng kahit ano para mailigtas ang kanyang minamahal.
Pagkatapos ay gumugol si Akiro ng ilang araw sa pagsasagawa ng mga ritual at mga pattern ng pagpipinta sa katawan ni Conan. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nagising na siya na ganap ng magaling. Naging emosyonal si Valeria nang makita siya at nangakong mananatili sa tabi niya kahit na bumalik pa siya sa kabilang buhay. Pagkatapos ay nagpa siya ang tatlo na bumalik sa bundok upang iligtas si Yasmin at patayin si Doom. Pininturahan nila ang kanilang mga sarili ng camouflage at pumasok sa templo sa pamamagitan ng likod na pinto habang tahimik na pinapatay ang mga gwardya. Sa loob ay natuklasan nila ang isang lugar ng pinagkakatayan kung saan dinadala ang mga miyembro ng grupo upang kainin ng mga pinuno. Pagkatapos ay nagpatuloy sila hanggang sa marating nila ang silid ng trono, kung saan sa wakas ay nakita nila si Yasmin na nakaupo sa paanan ni Doom. Ilang sandali pa ay malalaman natin ang sekreto ni Doom sa kanyang kapangyarihan at mahabang buhay. Lumalabas na hindi pala siya tao at bagkus ay isang kalahating demonyo na ginawa ng dyablo. Ang kanyang panga ay nagsimulang lumawak, at ang kanyang mga kamay ay nawala sa ilalim ng kanyang damit. Makalipas ang ilang segundo ay bigla siyang nagbagong anyo bilang isang napakalaking ahas. Nang makita ito ng tatlo, sila ay naglunsad ng isang pag-atake na pinapatay ang ilan sa mga alipores ni Doom. Sa kalaunan ay nagawa nilang makuha si Yasmin. Pagkatapos ay sumakay sila sa kanilang mga kabayo at tumakas sa demonyong lugar. Ngunit ilang sandali pa ay nagpakita si Doom bilang isang anyong tao, pinaulanan niya sila ng palaso na gawa sa isang laso ng ahas bago nagmamadaling bumalik sa templo. Tinamaan ng palaso si Valeria sa tagiliran at nasugatan ito ng malala, ibinaba siya ni Conan at Subotay sa kanyang kabayo at sinubukan siyang iligtas ngunit huli na. Sa kanyang huling sandali, ipinaalam niya kay Conan na nangako siyang pagbabayaran ang halaga ng kanyang buhay na natupad na niya ngayon. Pagkatapos ay hinagka niya ito sa huling pagkakataon bago sumuko sa kanyang kamatayan. Sa sumunod na eksena, sinunog ni Conan ang katawan ni Valeria at nagsagawa ng maayos na libing ng barbaro para sa kanya. Samantala, si Yasmin na nakatali sa isang bato sa malapit ay tinutuya siya na sinasabing makikita ni Doom ang apoy at susundan siya. Gayunpaman, ngumiti lang si Conan na para bang gusto niyang lumapit sa kanya ang kalaban. Nang maglaon, sa mga sagradong nakatayong bato, naghahanda sina Conan, Akiro, at Subotay para sa depensa at naglagay ng maraming bitag. Pagkatapos ay nanalangin si Conan sa Diyos ng Cimmerian na sana ay magtagumpay ang kanyang paghihiganti. Sa lalong madaling panahon ay dumating si Doom kasama ng kanyang mga alipores at naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake. Ngunit pinamamahalaan ni Conan at Subotay na talunin ang karamihan ng kanyang mga puwersa sa pamamagitan ng paggamit ng mga bitag. Habang nagpapatuloy ang digmaan, mas lumalamang si Rexer kay Conan at muntik na siyang mapatay, ngunit lumitaw si Valeria mula sa kabilang buhay gaya ng kanyang ipinangako. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang liwanag upang harangan ang nakamamatay na pag-atake ni Rexer. Ito ay nagpapahintulot kay Conan na lumaban at sa huli ay mapatay si Rexer gamit ang kanyang espada. Matapos mawala ang lahat ng kanyang mga tauhan, ang galit na si Doom ay nagpasya na patayin si Yasmin gamit ang isa sa kanyang mga ahas na pana. Humingi ang babae ng awa at tinawag siyang mahal, ngunit walang pakialam si Doom at nauwi sa pag-atake sa kanya gamit ang palaso. Sa kabutihang palad ay naligtas ang kanyang buhay nang tumalon si Subotay sa kanyang harapan na ginamit ang kanyang kalasag. Ito ay labis na ikinagalit ni Doom kaya tumakbo siya pabalik sa kanyang templo upang mas palakasin ang kanyang kapangyarihan. Lumipat ang eksena sa templo na nasa bundok kung saan nagsasagawa si Doom ng ritual ng paglilinis gamit ang mga apoy. Si Conan ay muling pumasok sa templo, at sa pagkakataong ito ay tinulungan na siya ni Yasmin na ngayon ay gusto nang makiisa sa kanyang layunin. Nang makita siya ni Doom ay malugod siya nitong tinanggap. Tinawag pa niya si Conan bilang kanyang anak at ipinaalala sa kanya na siya ang nagbigay sa kanya ng layunin at lakas sa buhay noong siya ay bata pa. Sinubukan ni Doom na hipnotismuhin siya, at sa isang maikling sandali ay tila gumagana ito, ngunit mabilis na bumalik si Conan sa realidad at pinugutan ng ulo si Doom. Pagkatapos ay inihagis niya ang ulo sa mga tagasunod nito sa ibaba ng hagdan, natakot ang mga miyembro ng grupo nang makita ito at agad na tumakas. Kasunod nito ay inihagis ni Conan ang isang lampara na may langis sa templo upang sunugin ito, pagkatapos ay bumagsak si Yasmin sa sahig kaya dinala niya siya sa kanyang ama. Sa pagtatapos ng pelikula ay makikita natin ang isang mas matanda ng Conan na nakaupo sa isang trono. Ipinaliwanag ni Akiro na si Conan ay nagkaroon ng maraming pakikipagsapalaran bago nakuha ang trono at naging hari sa huli. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito.
Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!